Okay, maraming mga dog owners ang concerned sa pag-uusapan natin sa video na to. Ito rin yung question ni Sir Jainus Escoto. Ayan, sabi niya, pwede pa daw ipagsabay-sabay yung deworm at anti-rabies. At saka may kasunod na question na 1 month ago daw nagpa-anti-rabies tapos papa-anti-rabies daw niya ulit after 1 month. Pwede ba daw yon? Okay, dun muna sa unang tanong, no? Kasi po, maraming mga nagtatalo-talo or nag-uusap-usap sa internet kung pwede ba daw ipagsabay-sabay yung 5-in-1 vaccine. Yung 5-in-1 kasi, ilang vaccine na yun Kasama na doon yung anti-parvo, distemper, hepatitis, leptospirosis, at saka para influenza. So, yung 5-in-1, minsan may 6-in-1 pa yun, no? May 7-in-1 depende sa vaccine and vaccine brand na gagamitin kasi may mga iba-ibang strains yan. So, yung 5-in-1 pa lang, halo-halong vaccine na yun. Tapos, pwede pa daw isabay pa daw yung anti-rabies. Okay, yung anti-rabies shot naman, usually binibigay yan every year. Once lang din yan kapag ka-puppy yung aso, hindi po yan kagaya ng 5-in-1 or 6-in-1 or 8-in-1 na may series. Pero ito, no, ang tanong, pwede ba pagsabay-sabayin yon? Anti-rabies, yung 5-in-1, tapos deworming pa. Ang deworming usually binibigay yan sa mga puppies na oral na liquid form. And yung deworming, may particular dose yan. And depende sa makikita ng vet ninyo kung ano yung kailangan niyang dewormer. Kasi iba-iba rin yung mga dewormers, depende sa makikita na kung anong worms ang meron yung aso ninyo. Okay, so pwede bang pagsabay-sabayin yon? Yun ang tanong natin dito. Anong palagay nyo, guys? Comment below naman kung meron ko yung idea dito. Ito yung alam ko dyan. Noong ako po ay veterinary medicine student sa UP Los Baños, common po sa amin, ginagawa po talaga namin yan nung kami ay clinicians dito sa UP Diliman, ginagawa po talaga namin, pinagsasabay-sabay namin yan pagdating na ng mga 3 or 4 months ng puppy. Kasi ito ang program ng deworming, no? Pagdating ng 2 weeks old pa lang, no? 2 linggo pa lang after panganganak ng nanay sa tuta, i-deworm na kagad yung tuta pag 2 weeks old siya. Ulitin yun pag 4 weeks old siya. Ulitin yun pag 6 weeks old siya. And pag 8 weeks old siya, 10 weeks old, and 12 weeks old. Ayan yung deworming program. After ng 12 weeks old, ay bibigyan na siya every 3 months na after that. Okay, pwede rin after 1 month muna after that and then every 3 months. So, deworming talaga, importante yon kasi po, hindi pwedeng hindi gawin yan sa mga puppies dahil nakakuha pa lang yan ng mga, sa pag-inom pa lang nila ng gatas mula sa dede ng nanay nila, ay meron ng mga worm eggs yan, pwede na makakuha yan at magde-develop na yung worms. Within 2 weeks, yung mga worms, adulto na at pwede nang mag-cause yan ng problema dun sa mga puppies. Kaya sobrang importante yon. Okay? Pakinggan niyo muna yung deworming. Ito namang 5-in-1, may program po yan. Yung 5-in-1 shot na binanggit ko kanina na parang soup na siya ng mga vaccines. Kailangan po ibigay yan pagdating ng mga 6 or 8 weeks old yung puppy. Yung iba, 7 weeks old, depende sa program ng vet ninyo. So, bibigay yan, 1 shot pagdating ng 6 weeks old, another shot pagdating ng 8 weeks old, another shot pagdating ng 10 weeks old, and another shot pagdating ng 12 weeks old. Okay, and then after that, every year na po yan. Or kung gusto ng vet ninyo, depende sa program niya, ay pwede rin siya magbigay twice annually. Kasi meron po ilang mga strains doon ng leptospirosis na good for 6 months lang. Pero kung maraming mga daga sa bahay ninyo and prone sa leptospirosis po yung aso ninyo, ay mamabutihin ng vet ninyo na gawin yan twice a year na booster shots. Okay, ngayon, doon tayo sa pangatlo, yung anti-rabies. Yung anti-rabies naman, binibigay yan pagka 3 or 4 months old na yung puppy. Okay, ngayon, 4 months old, bigay natin 4 months old. And then, every year na po yan. Wala pong series kagaya ng deworming and kagaya ng 5-in-1. Ngayon, pag dinalas po sa mga vet clinic, no, like sa amin, sa UP noon, dadalhin yung mga puppies sa vet clinic, bibigyan ng 6 weeks old na yung puppies, bibigyan ng 5-in-1 yun, yung first shot. Isinasabay na yung deworming para hindi na pabalik-balik yung owner. Every week, nagpupunta na lang siya sa clinic. Hindi naman po masama kung yung mga puppies naman ay generally healthy. Of course, kapag yung puppies ay may problema, halimbawa may sipon, o kaya matamlay, o kaya may iba pang nakita yung may konting fever, no?
hindi po papayagan ng vet ninyo na bigyan niya ng bakuna. Pwedeng yung deworming lang muna, next time na yung bakuna. Hindi po magbibigay ng bakuna ang vet ninyo. Kasi po, lalala pa o magkakaroon pa ng problema dahil immunocompromised yung tuta. And pag immunocompromised yung tuta dahil dun sa sakit na nararamdaman niya, hindi rin siya magbibigay ng magandang immune response. Ibig sabihin, bigyan mo naman bakuna yan, hindi rin niya magagamit yun or hindi makakalaban yung katawan niya doon sa mga vaccine na yun para mag-produce ng antibodies. Kasi nga, may sakit nga siya, kaya hindi po magbibigay. Ay, sabihin ng vet ninyo, alagaan niyo po muna yung puppy ninyo, palakasin niyo po muna, at saka niyo po ibalik dito pag malakas na. Okay, and of course, kasi pagdating ng bakuna, 1 week yan, no? Huwag niyo dapat isi-stress. Sabi ng mga vets, huwag niyong paliguan, di ba? Huwag niyong paliguan. Pero bakit hindi pwedeng paliguan? Dahil ba masama yung tubig? Hindi naman, dahil pwedeng humina yung immune system niya, magkakaroon ng problema yung puppy. Kaya bawal paliguan yung puppy within 7 days after vaccine. Okay, so yun yung mga considerations. Kaya ito side note, yung mga breeders dyan or kung sino man na hindi naman veterinary, hindi naman trained sa veterinary medicine, bawal po kayo magbigay ng bakuna or dewormer din sa mga puppies kasi nasa batas po natin yan sa Pilipinas na mga licensed veterinarians lang po ang pwedeng magbigay niyan. Kasi nga po, medyo masalimuot yan basta-basta. Ngayon, yung anti-rabies, dadalhin nga yung puppy pagdating ng 3 months old or 4 months old, bibigyan ng anti-rabies. Sinasabay na yung 3-in-1 or yung 5-in-1 and sinasabay na rin yung dewormer kasi andun na rin eh. Pero nga, pag may problema nga yung aso, ay hindi. Ngayon, ang veterinary ninyo, titignan niya rin yung yung overall health ng aso ninyo, kung masyadong maliit yung puppy, kung masyadong parang frail, medyo hindi ganun ka-confident yung vet ninyo dun sa kalusugan niya, pwede niyong paghiwalay-hiwalayin yun. No, hindi naman sa sadista yung veterinaryo niyo, gusto ko yung pabalik-balikin o crush niya kayo. Gusto lang niya makita kayo maya't maya, no? Dahil nagagandaan siya sa inyo o napupugin sa inyo yung vet niyang babae. Anyway, pwede naman po na paghiwalay-hiwalay. Depende nga po doon sa makikita ng vet ninyo sa itsura ng aso ninyo or puppy ninyo or litter ninyo. Okay, so yan po, no? Yan po yung sagot dyan. So wala pong mali. Depende po yan sa makikita nga po ng vet ninyo and pwede pagsabay-sabayin actually. Ginagawa naman po talaga namin yan. Pero ito pong sagot, tanong naman yan na pwede daw magpa-anti-rabies daw after 1 month ulit, pagkatapos magpa-anti-rabies ng 1 month. Pwede naman kung sa tingin ng vet ninyo ay kailangan ng aso ninyo, no? Pero hindi naman po kailangan na yun kasi once na nabakunahan po yung aso ninyo ng anti-rabies, ay okay na yun. Unless nakita na medyo mababa na yung titer ng antibodies niya or hindi nag-epekto yung duda siya kung nag-epekto yung unang bakuna niya, then go for what your vet says, no? Pero pagka normally, hindi po yan normal practice. Wag na. And syempre, eto guys, pagka nagpabakuna kasi kayo or nagpa-deworm, syempre may mga potential side effects yan. Kahit naman sa tao, di ba, pag nagpabakuna tayo, nagpabakuna kayo sa COVID, I'm sure most of us had COVID vaccines. Chine-check muna yung yung health niyo bago kayo bigyan ng ng vaccine kahit ano pa man yan, 'di ba? May prick test muna, titingnan kung magre-react ka dun sa vaccine. Kung magre-react ka, syempre, hindi ka bibigyan ng ng vaccine. Depende sa brand din siguro. So yun po yung sagot ko diyan. Hopefully nakatulong po ako sa inyo. If you have any questions or objections sa mga pinagsasabi ko, comment below. Please follow our page kung gusto niyo po na magkaroon pa ng iba pang ideas tungkol sa mga pinag-uusapan natin dito. Libre naman po mag-follow, click ng notification bell and mag-share ng video. Please do para dumami po yung nakakaalam ng mga ganitong information para sa mga fur babies nila. Ngayon, ito nga pala, para lumakas ang inyong mga puppies, mga dogs, of course, ang kailangan nyo pakain dyan is SDN, the best dog food in the multiverse. Ang SDN42, SDN48, pwede rin po sa mga puppies yan and adults. For all stages yan. Yan po ang pinaka-the best. Lahat ng sangkap na kailangan ng aso ninyo, nandyan na po. Hindi nyo na kailangan mag-supplements or magbigay ng mga vitamins. Kaya tipid po kayo. At saka may feeding guide po yan. Konti lang po ang papakain nyo ng SDN42 kasi concentrated po yun. Okay, so available yan sa TikTok, Shopee, Lazada, and dealers nationwide. Doc Abel Manalo po ito. Mabuhay po tayong lahat!